at nalaman mo sa albularyo na binabarang ka na pala o kinukulam ng isang matandang may galit sa iyo at sinamahan pa ng isang kaluluwa na laging nakasunod sa iyo, na lagi kang ginugulo. At ito ang karanasan ni Alex na taga Rizal sa sitio Maligaya. Nangyari ito noong 2024 pa at ito ang kanyang kwento. Ako si Alex, 32 anyos, taga Rizal. Noong 2024 nangyari ito. Sobrang sakit ang tiyan ko. Halos isang buwan na akong hindi makakain ng maayos. Pumunta ako sa doktor. Nagpa-ultrasound. Pero wala raw mali. Binigyan lang ako ng gamot sa acid. Pero lumala pa rin. Isang gabi, bigla akong nagising dahil parang may humihila sa bituka ko pababa. Sobrang sakit at umiyak na ako noon. Sinabi ng kapitbahay namin na may isang matandang albularyo sa sitio Maligaya. Mga 45 minutong motor mula sa amin. Si Mang Berto ang pangalan niya. Sabi nila matagal siyang nanggagamot at marami na siyang napagaling na mga sakit. Desperado na ako noon, kaya pumayag akong sumama sa kanila. Pagdating namin sa bahay ng Mang Berto, gabi na ito. Simpleng bahay lang, nayari sa kahoy at nipa. Pagpasok namin, nakaupo siya sa sahig. Nakatitig sa amin. Matanda na siya, mga 70 anyos. Maputi ang buhok at may malalim na piklat sa kaliwang pisngi. May nakakabit sa'yo, agad niyang sinabi nang hindi pa ako nagsasalita. Hindi sakit yan ng tiyan. Tao ang may galit sa'yo. Medyo natawa pa ako noon kasi wala naman akong natatandaan na may kaaway na matanda. Pero nang inilapag niya ang itlog sa mesa at basbasan, biglang lumabas ang dugo sa loob ng itlog. Hindi basta dugo, may maliit na buhok at parang piraso ng kuko. At sobrang nanginginig ako noon nung nakita ko ito. Sabi niya, kailangan nun niyang bunutin ang sumpa. Pinaupo niya ako sa harap niya. Nagsindi siya ng kandila at nagsimulang magdasal sa wikang hindi ko maiintindihan, parang Latin. Bigla niyang hinawakan ang tiyan ko ng mahigpit. Sobrang init ng kamay niya, parang may apoy. Tapos napasigaw ako sa sobrang sakit. Parang may kumakalabog sa loob ng tiyan ko. Ramdam ko talaga na may gumagalaw. Mang Berto naman ay mas lumalakas ang dasal. Pinapawisan na siya. Maya-maya pa, bigla siyang umubo ng dugo. Hindi sa sahig, diretso sa isang maliit na bote na may takip. Tapos na, sabi niya ng mahina. Pero nakita ko siya, babae, matanda, at galit na galit siya sa'yo. At hindi pa ito tapos. Binigyan niya ako ng gamot na pinaglagaan niya ng damo. Umuwi ako ng medyo gumaan ang pakiramdam.
Sa unang 3 araw, parang normal ako. Nakakakain na. Pero nung ika-4 na gabi, nagising ako bandang 2:47 ng madaling araw dahil sa tunog na tumutulong tubig sa kusina. Akala ko nakalimutan kong isara ang gripo. Pagpasok ko sa kusina, walang tumutulo. Pero sa may pintuan, papunta sa likod bahay, may nakatayong anino. Matanda na babae, nakatalikod, mahaba ang buhok at puti ang damit nito. Nang lingunin niya ako, wala siyang mukha. Parang may dugo na dumadaloy pababa sa kanyang leeg. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at nagtago sa ilalim ng komot. Buong gabi akong nanginginig. Kinabukasan, sinabi ko sa asawa ko. Akala niya baka panaginip lang. Pero simula noon, lagi na akong nakakakita ng matandang babae sa paligid ng bahay namin. Minsan sa bintana at minsan naman sa salamin kapag naliligo ako. Nasa likod ko lang siya. At sa tuwing gabi ng Miyerkules, bigla na lang bumubukal ang dugo sa ilong ko. Bumalik ako kay Mang Berto, pero ang sabi ng anak niya, patay na raw siya. 2 linggo na ang nakalipas. Sabi pa nila, namatay daw siya habang nanggagamot sa ibang pasyente. Bigla raw siyang tumigil sa pagsasalita, tumingin sa isang sulok at sinabing siya na ang susunod. Bago siya tuluyang nawala ng malay. Hanggang ngayon ay 2026 na. Hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing. Lagi akong nakakaramdam na may nakatingin sa akin kapag madilim. At tuwing may masamang mangyayari sa buhay ko, sakit, away sa pamilya, pera, laging may amoy na parang insenso at damo sa kwarto ko. Kung may problema ka at iniisip mong magpunta sa albularyo, siguraduhin mong alam mo kung ano talaga ang tinatawag. Kasi minsan, hindi lang sakit ang inaalis nila. Minsan, nililipat lang nila. At ito ang kwento ko na hindi ko talaga malilimutan. At hanggang ngayon ay nararamdaman ko